ang coronation anthem, yung tinatawag na Zadok the Priest. Bakit? Ano ba yung Zadok? Ano ba yung kwento ni Zadok the Priest? Pag binasa mo yung lyrics na doon, Zadok the Priest and Nathan his prophet anointed Solomon king. So pagka kinukunahan ng reyna na o hari ng Gran Britanya, kung sino man yan, ito ay gusto ng Diyos. At yun nga yung tinatawag natin na divine right theory. No? Yung divine right, ibig sabihin, kami ang hari at i-allow nyo kami dahil ito ang gusto ng Diyos. Kaya nga kahit natarantado yung mga hari, kahit na bad sila, kahit babaero sila, kahit na corrupt sila, dahil sila yung unang pinanganak doon sa pamilyang yon at sila yung nagmana ng trono, sila yung hari, kailangan silang pagtiisan. Ang dahilan para sa ganyan, kaya yan sila inaano. Maski sa maski sa panahon ng mga Hudyo, no? At hanggang sa panahon ng mga Europeo, simple ang rason dyan, dinidiscourage mo yung mga mamamayan na magrebelde laban sa hari. Correct. Kasi pag nagrebelde ka, hindi ka naman magiging hari kahit na mapatay mo yung hari eh. Kasi hindi ka anointed by God, no? Hindi ka binigyan ng karapatan ng Diyos na maging hari. That's the reason why ang nagiging strategy ng marami sa pamamagitan ng pag-aasawa. Kung gusto mong makuha yung trono, mag-aasawa ka. Hindi ka miyembro ng royal family, Hindi ka miyembro ng royal family. Gusto mo maging hari ng isang bansa. Ang strategy is mapangasawa mo yung Isang prinsesa o isang prinsipe, di ba, no? Pagkatapos yung anak nyo, yun yung magiging hari. At no? kokontrolin mo na yun. Sa kaso ng, ikabit natin ng konti sa extended version ng Philippine history. Sa Espanya, nung panahon na bago pumunta dito si Magellan sa Pilipinas, by the way, di ba, 500 years na yan. Nabalitaan na namin ni Professor Manny Biernas kay Chairman Rene Escalante na on the way na yung pagpaplano para dun sa ika-500 taon ni Magellan dito sa matindi ang selebrasyon. Correct. Hindi lang sa Pilipinas, kundi parang pandaigdigan yung selebrasyon. Anyways, corrected by. Ang nagpadala kay Magellan dito sa Pilipinas ay si Haring Carlos, no? Charles I sa Espanya, Carlos V sa Holy Roman Empire. Now, si Carlos ay hindi Espanyol. No? Ano yan Alemán. Habsburg yan Habsburg, yung mga Habsburg. Kaya nga Habsburg. Kasi mga Aleman, German, Burg. Napangasawa niya yung isang prinsesang Espanyol. Na naging reyna. Na naging reyna, si Reyna Juana, 'di ba, no? Kaya nga, 'di ba, nung dumating dito si Magellan sa may Cebu, 'di ba? Si Humabon, nung binautismohan si Humabon, ang kinuhang pangalan ni Humabon ay Carlos. Kasi yung pangalan ni Carlos. Tapos si Mrs. Juana kasi yung asawa din ni Haring Carlos ay si Juana. At ang dala-dala nilang bandila noon ng mga crest ay Habsburg Eagle. Correct. Yung double eagle yun, di ba? Ay, isang eagle lang. So, ang nagiging style, kung gusto mong pumasok sa royal family, hindi mo po pwedeng agawin dahil nga may divine right, di ba, no? At saka kung ano yung relihiyon ng hari, yun ang relihiyon yung lahat. At kapag hindi mo yun na relihiyon mo, papatayin ka o bosin ka. So, hindi mo pwedeng basta-basta agawin yan kasi wala ka nung divine right. So, ang ginagawa nila, kaya nga ang strategy, pinupuwersa minsan yung mga hari na ipakasal yung mga anak doon sa At pinasok po yung pagpapakasal, yun din naman yung dahilan kung bakit kailangan walang experience sa sex. At ito, chinecheck yan, mag-royal wedding noon. Chinecheck ang bride kung birhen. Hindi pwedeng hindi birhen. Kung yung virginity. Yung hymen. Tinitingnan, sinasalat. Chinecheck. Kung virgin. Kasi dapat ang mapapangasawa ng hari ay virgin. Kaya nga, alam mo yung di ba? At saka dapat, pagka royal, yung after the royal wedding,
ano yan, i-check kung talagang nag-sex. Bakit? At kaya ngayon yung throwing of the garter. Yun yung pinagmulan nun eh. Tinothrow yung garter, tinapunod na hari. At yung punlang yun, dapat virgin yung babae kasi yung punlang yun ay hahawakan niya ang punla na bigay ng Diyos. At makinig kayo dito kay Xiao kasi eksperto siya pagdating dyan sa punlaan. Huwag ganun, tol. Wala akong anak. Ha? Wala akong anak. Hindi ako eksperto sa Wala punlaan. kang dinideklarang anak. Wala akong anak. Wala kang alam na anak. Wala akong anak.